example natin ang saan ang ating wala pala tayo translational mechanical system. Ito. Doon muna tayo sa pinakamadali na na example. So example 1 natin ay itong ating itong ating mass spring damper. Ano lang siya? Isang spring, isang damper at isang mass. Okay? So, ang given dito ay hindi ito. Ang given talaga rito ay yung kanyang transfer function. As yung kanyang state space. Ang kanyang state space ay ito. Ang state space ng system na to ay ito. So, x prime, x sub 1 prime, x sub 2 prime. Yan. Okay. Tumiretso na kaya ako sa diretso na lang ako, class, sa 3x3 na agad. Hindi pala. Sige, 2x2 muna. 2x2 muna. Huwag pala ito ang ating gawing example. Ito ang gawin natin example. Diretso na tayo sa Diretso na tayo sa mahirap sa sa application agad. Yan. Ayaw dumiretso. x1 prime, basta ito yung matrix. x1 prime, x2 prime is equals to and then plus U1. Okay. So, 0, 1, negative 9, negative 7, x1, x2, x1, x2, then 0 at saka 1. Ang output equation mo naman ay y is equals to Control V. Delete it. 1, 2. 1. Tapos 2. x1, x2. Yan. So, wala tayong D. Yan. So, ito ang ating example. Gagawin natin itong transfer function.
So para magawa natin itong transfer function, kailangan natin itong ating general equation. Ayan. Okay. So paano ginagamit yung general equation na yan? Una muna, yan. So ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay, wala tayong D. Okay? So ang gagawin natin, isa-substitute natin tong ABC dito sa ating isa-substitute natin tong ating ABC dito sa ating general equation. So ang ating general equation ay ito. Yan. So si G of S ay equals sa, so una ay C. Okay, una ay C. So C, una si C, i-multiply kay IS minus A. So, oops, wala. Okay. Yan. So, magkakaroon ka daw ng IS. Yan. Okay. Ang IS mo ay 2/2. Yan. So, S, 0, 0, S, minus ito. Yan, minus. Tapos, lower na natin. Yan. Okay. Yan, negative 1. Kalimutan yung negative 1. Inverse ito. Times ang B ay ito. Yan. Okay. So, yan ang ating isa-solve. Okay? Isa-solve natin yan para magkaroon tayo ng transfer function. So, ang S ay manggagaling dun kay identity matrix S. Kasi sa transfer function di ba ay puro S. Yan. Sa transfer function ay puro S. So, dahil si transfer function ay puro S, dapat may sagot tayong S sa dulo. Yan. So, unahin natin i-solve yung nasa loob. Okay, unahin natin itong nasa loob. Si S, itong identity matrix S minus nung A natin. So, ang sagot dyan ay yan. So, S minus 0, S. Okay, subtraction ito. Subtraction ng mga matrices. So, S minus 0. S minus 0, S. Tapos, 0 minus 1, negative 1. Okay, patayan negative 1 dito. Ang magiging sagot ay 2/2. Kasi 2/2 ang ating pinagmaminus. 0 minus 9, 0 minus negative 9, positive 9. Ay, positive 9. Yan, positive 9. Tapos, S minus negative 7, so S plus 7. Okay. S plus 7. Yan, so 7 na to. Okay. So, subtraction lang ito. Baka magkamali pa kayo sa subtraction ng matrix. Yan. S minus 0, S, 0 minus 1, negative 1.
0 minus negative 9, positive 9. S minus negative 7, S plus 7. Okay. Tapos negative 1. Okay. So ang inverse matrix, yan. Para ma-solve natin ang inverse matrix, yan. Kukunin natin ang determinant at saka ang adjoint. Yan. Determinant, tama ba? Adjoint yon. Teka lang ha. Search ko lang. Adjoint ba tawag doon? Adjoint of matrix. Magkamali ako. Is 4 fact. Adjoint. Tama ba? In term, adjoint. Eight, ha? Yan, adjoint nga. Adjoint. So, kukunin natin ang determinant at saka adjoint. Yan. So, ito ay 2 by 2 matrix. Pag kumukuha tayo ng inverse ng matrix, saan ba yan? Okay. So, kunyari meron tayong matrix E. Matrix E. Si matrix E ay, ang laman niya ay A, B, C, at saka D. Yan. Pag si E matrix ay in-inverse, yan. Pag in-inverse siya, ito kanyang matrix na to ay magkakaroon ng 1 over determinant ng E. Yan. 1 over determinant ng E. Tapos i-multiply sa adjoint. Ang adjoint ay yung parang transpose ng transpose ng matrix. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, magbabaliktad yung ating matrix. So, dito sa ating original na matrix E, ang A, wala rito sa pinakamataas na kaliwa, mapupunta sa pinakamababang kanan. Yan. Tapos, si B, mananatili dito sa kanan, pero siya ay magiging negative. Si C ay mananatili sa kaliwa, pinababang kaliwa, pero siya ay magiging negative. Tapos si D ay mapupunta sa pinakamataas naman. Sa pinakamataas na kaliwa. Yan. Okay? Ang tawag dito ay adjoint. Okay? Ito adjoint. 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 Yan. Okay? So, adjoint over determinant. Yan. So, paano kumuha ng determinant? Yan yung cross multiplication nito. Okay? Yun naman ang determinant. So, kukunin natin ang determinant at saka adjoint nitong matrix na to. Okay? So, determinant muna. Yan, determinant. Determinant muna nito. So, determinant is equals to yan. So, anong determinant nito? So, cross multiplication S times S plus 7. So, S squared plus 7S minus cross multiplication naman ito 9 times negative 1. Kaya siya minus, yun ang operation kapag kumukuha ng determinant. Pag kumukuha ka ng determinant at nagko-cross multiplication ka, yung kasunod na yung pangalawang cross multiplication, yun ay ang operation ay minus. Okay?
So 9 times negative 1, 9. 9 times negative 1 ay negative 9. So negative 9. So magiging positive ito kasi si 9 ay negative. Yan. So ito ang iyong determinant. Si s squared plus s plus 9. Okay? Ano naman ang iyong adjoint? Aray ko, sakit. Ang iyong adjoint ay babaliktad itong ating equation. Babaliktad itong ating matrix na to. So, ang sabi sa adjoint, yung A, ito, yung nasa pinakamataas na kaliwa ay pupunta sa pinakamababang kanan. Pinakamababang kanan. Tapos, si B ay magiging negative pero negative na siya dito. So, ibig sabihin ito ay magiging positive. Si C ay magiging negative. So, itong 9 dito ay magiging negative 9. Tapos, si D na S plus 7 ay pupunta dito sa taas. Okay? S plus 7. Yan. Okay? So, meron na tayong adjoint. Okay? Meron na tayong adjoint. Yan. At sa determinant. So, itong ating G of S na to, pag inayos na natin ito, equals na siya ngayon sa yan, ito. Sa row vector na 1, 2. Tapos meron ka ditong i-multiply na 1 over yan. 1 over determinant. Ito si s squared plus 7s plus 9. Yan. Okay. So multiplication pa rin yan. Next ay yung iyong adjoint. Lagyan na lang natin sa adjoint muna dito sa gitna. Naka-multiply pa rin siya. Then ang iyong 0, 1. Okay? So lumaki yung ating equation. Yan. I-compact natin. Yan. Ba yan? Ayaw. Okay. Kalang lagyan na lang natin ito dito. Maganda. At ito naman ay dito. Okay. Anong sunod natin gagawin? Okay, so magmumultiply na tayo. Yeah, magmumultiply na tayo ng mga ito. Yan. O nga pala, so sabi ko kanina, sunod-sunod. Okay? Sunod-sunod ang pagmumultiply mula kaliwa. Okay, wag yung babaguhin yung pagkakasunod-sunod ng mga matrices natin. Pero pwede rin tayong magmultiply basta kaliwa to kanan. Yung magkatabi na. Magkatabi na itong si adjoint at saka yung 0, 1. Okay? Pwede na natin itong i-multiply. So si adjoint ay 2 by 2. So adjoint ay 2 by 2. So kailangan ay maalala nyo uli kung paano ang multiplication ng mga matrices. 2 by 2 at ito naman ay 2 by 1. So, pwede natin silang ipag-multiply kasi ang kanilang inner ay parehas. Yan. Pag inner ay parehas, pwede sa multiplication. Tapos, ang magiging size ng ating lalabas na sagot ay kung ano yung outside. Yung dalawang outside. 2 by 1. Okay? Lalabas dito ang sagot ay 2 by 1. Yan. So, paano mag-multiply ng
Saan yun? Paano mag-multiply? Yan. So, ito muna ay S plus 7 times 0. Yan. S plus 7 times 0, so 0. Tapos, plus 1 times 1. Yan. S plus 7 times 0 plus 1 times 1. Okay? Una muna itong unang row. Tapos, yun nga, yung unang element, S plus 7, i-multiply mo doon sa unang row ng 2 by 1. So, S plus 7 times 0. Tapos, i-add mo sa pangalawang element ng row 1. Yan, 1 times 1 doon sa second row ng 2 by 1. So, S plus 7 times 0, 0 plus 1 times 1. Okay? Kunin na natin ito. Ang lalabas na sagot ay 1. Yan. Lalabas na sagot ay 1. Kasi S plus 7 times 0 ay 0 plus 1 times 1 ay 1. Next, bababa naman tayo. Negative 9. Negative 9 times 0, 0 plus S times 1, S. So, 0 na yung isa, so S na. 1 at saka S. Yan. Then, so ito na yung mga natitira natin. Ito na yung mga natitira natin na mga matrices. So, si 1 over S squared plus 7S plus 9 ay hindi matrix. At yung S squared plus 7S plus 9 ay denominator. So parang ang nangyayari dito, ito ngayon ay parang ganito itsura nito. Yan. Parang ganyan ang itsura niyan. Denominator si S squared plus 7S plus 9. Okay. Tapos numerator yung ating yung dalawang matrix natin, si 1, 2 at saka si 1S. So pag multiply natin yan si 1, 2 at saka si 1S, tignan muna natin ang size nila bago tayo magano. So ito ay 1 by 2. 1 by 2. Ito ay 2 by 1. Okay? Magkaparehas ang kanilang inner. So pwede natin sila pag-multiply. So ang kakalabas ang sagot nito ay 1 by 1. 1 by 1. So pag naging 1 by 1 na yan, hindi na siya matrix. Yan. Okay? So malapit na tayo sa transfer function. Malapit na tayo sa transfer function. Meron tayong denominator. Okay. So paano ang multiplication nito? So 1 times 1. Okay, 1 times 1, 1. Okay, plus 2 times S, so 2S. So ang kakalabas ang sagot nito ay 1 plus 2S. Or pag sunurin natin, ang tama, 2S plus 1. Okay? So the final answer is 2S plus 1 over S squared plus 7S plus 9. So ito yung ating transfer function. So ano nga ginagawa natin sa transfer function? Ang ating transfer function ay nilalagay natin sa block diagram. Okay, nasa ating block diagram. Pairam ako ng block diagram. Yan. Okay. So, lagay natin sa block diagram ang ating final answer. So sa final exam class ay ang final answer ay ilalagay pag ang final answer ay transfer function, ilalagay siya sa block diagram. Maliwanag ba? Yan. Okay. Supportan natin 'to. Ang ating ano ay lagyan natin ng
Yan, U of S at saka Y of S. Lagyan nyo ng input at saka output, ha? And that class is how to convert state space to transfer function. Okay? So medyo mas marami siyang proseso at prone ito sa pagkakamali kasi balik na naman tayo dito kay algebra. Yan, especially ito sa matrix algebra. Okay? Nasusundan ba, class? Nasusundan? Pag nagmo-multiply kayo ng matrices, hindi nyo guguluhin ang tayo. Okay? Hindi nyo guguluhin ang tayo. Okay? Dito lang, pagdating lang kasi dito, denominator CS squared plus 7S plus 9 at hindi siya matrix. So, bababa talaga siya. Magmumultiply talaga si 1, 2 at saka si 1S. Okay? So, pakopya muna. At tayo ay pupunta sa last example natin na mas mahaba. Okay?
Okay. Good morning. Good afternoon. Good morning pa rin. Yan, nakakopya na class. Tapos na ang kumopya. Tapos na kopyahin tong itong tapos na kopyahin class. May kumokopya pa ba? Wala na. Pwede na natin ituloy sa next topic. Yung ating nga pala, itong ating problem set, dadagdagan ko pa pala ito ng isa, 2x2, yung pang 2x2 matrix. Yung 2x2 matrix ang 2x2 matrix ang matrix A. Yan. Kasi makalimutan niyo kung paano ang pag 2x2 ang matrix ng A. Magawa nyo lamang ay 3x3. Okay? Itong 3x3 medyo mahaba-haba ito. Okay. So, example natin, sample 2. So, ito example 1. Example 2. Sample 2. Ang ating given ay so x prime, yan, pwedeng isulat din ng ganito. Okay, pwede din isulat ng ganito yung yung x prime x2 prime. Okay, lalo pag sobrang haba. Okay. Then lang tayo ito. Yan. So, iba na ang ating matrix A. Magiging na siya. Ito rin, pag sobrang haba na yung so pag sobrang dami na pwedeng x na lamang ito. Pag sobrang dami ng variable. Okay. Yeah. Okay. So, matrix A natin ngayon ay 3x3. So, 0, 1, 0, 0, 0, 1, at saka negative 1, negative 2, negative 3. 1, negative 2, negative 3. Tapos, 10, 0, 0. Ang ating B ay 10, 0, 0. Then 0, 0. Okay, so y is equals to ang ating y ay wala ulit tayo yung wala tayong d. Isa lang to. Yan. Ito x na to. Okay, so ganyan ang ating example 2. Ang A ay 3x3, ang B ay 3x1, ang Y ay 1x3. Okay. So, tuloy yung ating general equation dahil natin sa baba para makita natin kung paano siya.
This is our general equation. So, pagsusunod-sunurin natin. Okay. So, una muna ay CC. Sunod ay si IS. Okay. Kunin natin ito. Dami natin. Peram. Okay, so 3 by 3 ang ating IS. So, lalaki ang ating IS. Yan. So, 3 by 3, S, 0, 0, 0, 0, 0, at saka 0. Yan. Then, ang ating, anong nga ay ito? A ay ito. Tapos, ang sunod? Itong B. Multiply na natin kay B. Yan. So, ito ang sunod-sunod ng ating mga matrices. 1, 0, 0 times inverse matrix. IS minus yan. Tapos, ano pa? Ano pa? Yan na yun. Okay. So, ang gagawin muna natin ay magsusubtract muna tayo sa loob. Subtract muna natin itong nandito sa loob. So, ito ay magiging maliit na. Kunin lang natin ito. Subtraction. Okay, palakin natin. Yan. So, S minus 0. So, S. Yan, S. 0 minus 1. Tayo ay nandito sa first row. First row to first row. 0 minus 0. Si S minus 0. 0 minus 1. Negative 1. Negative 1. Then, 0 minus 0, 0. Then, 0 minus 0, 0. S minus 0, S. 0 minus 1, negative 1. 0 minus 1, negative 1. 0 minus 2, negative 2. Tama, mali. 0 minus 1. 0 minus negative 1. Positive 1. Sorry. So, 0 minus negative 1, positive 1. 0 minus negative 2, positive 2. S minus negative 3, S plus 3. Yan. Tapos negative 1. Okay. Yan. So medyo mahaba ito namang sa 3 by 3 matrix. At 3 by 3 matrix, ang gagawin uli natin ay kukunin natin ang determinant over 1 over determinant tapos adjoint, main times adjoint. Ang problema sa adjoint, hindi siya kagaya nung sa 2 by 2 matrix na ganunan lang, papalitan lamang ng pwesto. Sa 3 by 3 matrix, meron ka pa tinatawag na matrix of minors at saka matrix of
cofactors. Yan. Medyo mahaba ito. Punta mo tayo sa determinant. Okay. So, ang determinant natin ay yan. Determinant is equals to, so, sa pagkuha ng determinant ng 3 by 3, so pwede kang pumili ng kahit anong row or column, isang row, isang column, isang row or isang column, yan. Tapos, kunyari ito, pipiliin ko ay itong S, itong column na ito. Yan, pipiliin ko itong column na to. Yan. Pero majority ang pinipili ay ito na lamang ito na lang. Majority ang pinipili palagi. Or ang common na pinipili ay yung first row. Yan. So, S. So, S. Multiply natin siya sa determinant nitong 2 by 2 rito. Ito. Yan. 2 by 2. So, S times S plus 3. So, S squared plus 3S. S squared plus 3S. Tapos, 2 times negative 1. So, minus negative 2. So, magiging positive 2. Yan. Tapos, minus ulit. Minus ulit. So, negative 1 naman. So, magiging positive 1 ito. O, tatimes natin siya sa determinant ng yan, determinant ng dalawang to. Yan, determinant ng dalawang determinant nitong ito 0, negative 1, 1 at saka S plus 3. So 0 times S plus 3, 0. 1 times negative 1, negative 1. So magiging positive 1. Okay? Dahil ba't naging positive 1? Kasi ang operation ng pangalawang cross multiplication ay minus. Yun. Then minus, ganun din kay yung susunod na pangalawa at pangatlo na operation ay minus din. So, ang sunod ay sa 0. So, 0 na tayo. So, yung 0, i-multiply natin sa determinant nito. 0 is 1 at saka 2. Dahil 0 yan, so wala na. Minus 0 na yan. Okay? Yan, minus 0 na. Yan. So, 1 times 1 dito. So, ang determinant ay equal sa S squared, S cubed plus 3S squared plus 2S plus 1. Yan. So, ito ang ating determinant. Actually, ito na rin yung ating denominator sa ating transfer function. So, halos patapos na tayo. Ang mahaba dito ay yung adjoint. Ay, yung ang adjoint. Okay? So, si adjoint naman, yan. Si adjoint naman, kukunin pa natin yung matrix of minors tapos matrix of cofactors. So, ang matrix of minors, yan, parang kukuha rin ulit tayo ng determinant. Parang kukuha ulit tayo ng determinant. Okay? So, ganito siya. So, kuha tayo ng tinatawag na matrix of minors. Matrix of minors. Of minors. Ang matrix of minors ay ang lalabas na sagot ni matrix of minors ay tinatawag na matrix of cofactors. So, ganito.
theorem nito. Meron tayo ng malaki. Yan. Paano lang natin ito. Okay. Ang mangyayari dito, magkakaroon tayo ng 3x3 matrix na kada element ay determinant. Yan, determinant kada column at saka rows. Ibig sabihin nun ay, kunyari ito, pinili nating column ay pinili natin na unahin pala natin sa first row. Ito, first row. Unahin natin sa first row. Ito. Ito yung first row natin. Okay, ano first row natin? Okay. Ano first row natin? Unahin natin gawin ang first row. So, ang first row ng matrix of minors natin, itong kukuhanan natin, itong ating given na to. Yan. Ito. Yan. So, yan. Yung S natin, kung sa determinant, i-multiply natin siya sa determinant ng S, negative 1, 2, tapos S plus 3. Ito. Ang mangyayari dito, kailangan lang natin ay si S negative 1 to S plus 3. Okay? Yan. Ito lang ang kailangan natin. So, Control V. Okay, yan. Paliligitin natin ito. Tapos, sige, lagyan natin ng kahon. Ito kasi ay magkakaroon ng sign convention. Yan. Sign convention na magkakaroon dito. Ibig sabihin ay kada element ay merong naka-assign sa kanya na positive or negative. So ito ay positive. Yan. Ang unang element ng ating 3x3 matrix ng matrix of minors ay positive. Positive muna. Then, so negative 1, dito na tayo sa second, sa second column, first row, second column, yung negative 1. Kukunin natin tong 0, 1. At saka, negative 1, S plus 3. Then, lagay din natin dito. Lagyan natin ng kahon. Okay. Tapos, ang sign convention niya ay negative. Okay. Ang sign convention niya ay negative. Tapos, so sa 0 naman, sa third row, so kukunin natin ay ito. Yan. Okay. Ito mahaba ito. Next, lagyan natin ito. Kahon. Tapos, ang sign convention niya ay positive. Okay. So, lilista ko na rito yung mga sunod-sunod. So, pupunta tayo second row. Tayo second row. So, ang second row natin ay ito, negative 1. Yan. Ang una muna ay negative 1, 0. Kasi sila yung ni 0. Yan. Tapos 2. Yan, lagyan natin ng kahon. Ang sign convention nito ay negative. So,
pag ginawa nyo to, kailangan tandaan nyo yung mga sign conventions. Okay? Sign convention nito ay negative. Ayan. So ito ay positive, negative, positive, negative, positive, negative, tapos positive, negative, positive. Okay? Tapos ang sunod ay, yun, S0. Ito lang. Sa gitna naman tayo. So S. Oops. S. 0. 1. Then S plus 3. Then kahon. Yan. Ito ay positive. Then negative yung kasunod. So S negative 1. Then 1, 2. Yan. Then, sa patapos na tayo, positive, negative, positive ang sign convention naman. Okay. Next. So, ito yung una. Yan. Then, ang sunod ay, ano sunod? Ito S0 at saka 0, negative 1. Okay. Then, ito naman ang mali. Tama ba? 0, negative 1. Tama. Nakakalito to. Nakakalito. Ayan. Ayan. Okay. So, ito naman ang role. So, yan. Ito yung matrix of minors. Then, kukunin naman next dyan ang matrix of cofactors. Ang matrix of cofactors ay yung ano lang, yung parang determinant lang kada nung 2 by 2. Okay? Matrix of cofactors. Cofactors. Oops. Factors. Yan. So, ito. Iisa-isahin yung kunin ng ano niyan, ang determinant. So, doon na mahirap. Okay. So, S times S plus 3. So, S squared plus 3S minus minus 2 times negative 1. So, negative 2. So, magiging S plus. So, wala na to. Basta siya ay magiging positive. S squared. S squared plus 3S
plus 2. Yan. So, i-multiply nyo yung negative. Okay? Pag nakuha nyo yung determinant, next, 0 times s plus 3 minus 1 times negative 1. So, magiging positive 1 times negative 1. So, ang sagot dito ay 1. Negative 1. Okay? Yeah, negative 1. Next, so 0 times 2, 0 plus 1 times s, minus 1 times s. So negative s, so ito, ang sagot dito ay negative s. Okay? Yan. Nakalimutan na negative. Kakamali pag walang negative. Tapos, ito, negative 1 times s plus 3. So, negative s minus 3 minus 0 times 2, 0. So, sagot dito ay times negative pa sa labas. So, yung negative s minus 3 ay magiging s plus 3. Then, next ay s times s plus 3, s squared plus 3s minus 1 times 0. So, ang sagot lang dito ay s squared plus 3s plus 3s. Ang sunod, yan. S times 2, 2s minus 1 times negative 1. So, negative 1. So, magiging positive 1. 2s plus 1. Yan. Labas lang natin yung negative. Mamaya natin ipapasok. Okay. Negative 2s plus 1. Then, yan. Negative 1 times negative 1, positive 1, minus s times 0. So, positive 1. Ito. Positive 1. Next, s times negative 1, negative s, minus 0 times 0, 0. So, sagot yan ay negative s times negative. So, ito ay magiging positive s. Then, s times s squared minus 0 times negative 1, 0. So, s squared. Okay. Ang ilalagay sa equation na natin. Okay? Yan. Nasaan ang ating determinant? Ito. Ito ating determinant na denominator na ng ating transfer function. Tapos, i-multiply natin sa ating adjoint. Tapos, ano pa? Multiply natin sa 1000. Yan. Okay. So, yan. Ang inyong, yan ang ating bubuuin para magkaroon tayo ng transfer function. So,
Unahin natin to. So, ito ay 3 by 3. Ito ay 3 by 1. So, pag parehas ang inners ay pwede natin pag-multiply. Then yung outers na magiging size ng ating matrix. So, 3 by 1. Okay? So, multiplication. Meron nito. Yan, pairam. Okay. So, ang multiplication ay ganito. Ng 3 by 3 sa 3 by 1. So, s squared plus 3s plus 2 times 10. So, mamumultiply. 10. Ilabas lang natin yung 10. Huwag natin ipasok. So, s squared plus 3s plus 3s plus 2. Then, negative 1 times 0, plus negative 1 times 0 plus negative s times 0. So, puro 0 na yun. Then, s plus 3 times 10. Bababa pala tayo. Bababa tayo. Yan. S plus 3 times 10. Sa labas na lang uli natin ang 10. Huwag natin muna ipapasok. S plus 3. Okay. Then last, 1 times 10 plus s times 0 plus s squared times 0. So, 10 lang ito. Okay. Yan. So, yan. Sunod na mangyayari ay ito na. Kasama-samahin na natin itong ito. Yan. So, again, yung denominator sa baba, yun na yung denominator ng ating transfer function. So, pwede natin lagay itong mga to as numerator. Okay. So, multiplication ng 1 by 3 at saka ng 1 by 3 at saka ng 3 by 1. Okay. So, parehas ang inners. Magiging size ay itong 1 by 1. So, what is the final answer? Oops. Oh, no. Nag-lag. Naririnig pa ba ako, class? At ako'y nag-lag? Naririnig ako? Yan. Thumbs up naman si ano. Yung ba ang sagot mo, Melvin? Ha? Ayaw makuha. Yan. Okay. So, yung sagot na lang sa taas. So, 1 times itong, 1 times ito, times ito. Yan. So, 10 times s squared plus s plus 2. Plus 0 times ito, plus 0 times ito. So, ang matitirang sagot ay 10 squared. 10s squared plus 3s plus 2. Yan. Yan. And that class is the transfer function ng ating given state space. Okay? Then, dahil siya ay transfer function, ilalagay natin siya sa loob ng transfer function block.
Yan. Okay na. Yan ang ating transfer function. Okay? So, yan. Medyo mahaba ang pagsasolve ng 3 by 3. Pag 3 by 3 ang given. Okay? Any question? Class? May katanungan ba? May katanungan? May tanong ba, class? Clarification? May tanong? Ay, kita ba ng ayos? Ay, kita ng ayos sa ano? Sa monitor ninyo? Nakikita ng ayos sa monitor ninyo? Yes po, sir. Kita po no. Yes. Okay. So, yan. Pakopya muna. Okay. Pakopya muna ng ating example 2. Ano dito example na? 2 by 2. Puro 3 by 3. Wala. Ito lang talaga. Sabi ko ito. Wala akong makita ng example.
Okay, class. So, yan. Ito na yung ating last topic. Then, paggawa na lang nitong ating problem set. Gagawin ko na lang siyang assignment sa ating classroom. Yan. So, pa-send na lang ng pa-send na lamang ng sagot. Yan. So, saan yung classroom natin? Iano ko na lamang siya sa classroom. So, ang problem set natin yung number 4 sa wait lang ako ng assignment, title, state space to transfer function. Yan. Instruction, answer the problem, and send. Anong date ng Monday? Leksyon pala yung Monday. Send nyo na lang ng linggo. Send nyo na lang ng linggo. Okay? Hanggang linggo na lamang. Sunday, May 11. Send a scan copy of solution and send a scan copy of solution. Okay? Ang due date natin ay May 11. Okay? Time, pinangalan natin itong 12 p.m. ating gabi. 12 a.m. 12 noon pala yun. Tama ba? 12 midnight. Okay. 12 p.m. 12 a.m. Walang midnight sa Google. So, submissions after due date. Wala tayong topic. Then, assign. Okay. So, iano ko rin to sa may sa kabilang classroom sa 4 to 12. Okay. So, any question, class? May tanong ba? Ating may tanong sa ating assignment, sa ating lecture. Any question? Yes. Sino yung nagtaas ng kamay? Si Kanimo. Yes, Kanimo. Hindi na. Kasi baka hindi na tayo magkita. Kung kayo ay pasado na, hindi na tayo magkikita. Yes, Wilbert. Sir, yung sa sa per evaluation po, kaya daw po. Oo nga pala, no. Sige, hanap tayo ng schedule sa mga susunod na araw pagkatapos ng finals. Okay? Yan. So, may tanong pa. Pala nakatouch sa aking assignment. Upload. MSAI, CE, control systems, CE, laboratory, total 4. Okay. Okay, so may tanong pa ba? Yung attendance nung 4 to 12, may dumating pa ba? Taga 4 to 12. Mayroon bang bagong dating na 4 to 12? Bukod kina Baliwag,
Dais, Chini de Guzman, Gabo, Hukutan, Malabag, Mendoza Lorisabel, Mendoza Tricia May, Ortenica, Palaganas, Romarate at Roca at Rosales. Sa 4 to 11, may dumating pa ba? Nung hindi natawag sa attendance, may 3 wala, si Between, si Kanimo at saka si Rayos. Okay. Sige. So wala na kayong tanong, pwede na tayo, dismiss na tayo. Then galingan nyo lang sa final exam. Okay? So thank you. Okay. Thank you po, sir. Thank you po.